Ang video po na ito ay hindi ginawa upang siraan ang sitaw, kung hindi, ito po ay ginawa upang magbigay ng babala or warning doon sa mga gustong kumita sa mga online businesses. So, ang tatalakayin po natin ngayon ay yung mga possibilities o mga signs na naging dahilan at bakit naging red flag, nagkaroon ng red flag ang sitaw. Nais ko po munang linawin na ang salitang scam at red flag, magkaiba po yung red flag po na yan at scam. Ang red flag po, yan po ay paalala lamang po yan or mga warnings sa mga tao. Hindi po yan ibig sabihin na scam na kapag red flag. Yan po ay babala lamang po kapag may red flag. So, ang tatalakayin po natin dito ay ang mga dahilan kung bakit red flag si sitaw. So, para po sa kaalaman ng lahat, ang sitaw po, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung sitaw, ito po ay isang dropshipping company, isang online business na gamit nila yung system as a dropshipping company. Hindi po ito naiiba doon sa mga online shop na nakikita po natin sa online natin. Yung mga application na yan, marami po yan tulad ng Alibaba. Huwag po natin banggitin yung iba kasi bawal po yan. Yan po ang dropshipping. Subalit, ang dropshipping, kung pag-uusapan po natin, ang tinatawag na traditional, naiiba po yung system ni sitaw. So, para po sa karagdagang informasyon, kailangan po muna nating talakayin yung traditional na dropshipping, nang sa ganun ay magkaroon po kayo ng idea or basihan at hindi po kayo magkaroon ng pagkagalit sa akin kung bakit binibigyan ko ng red flag ang sitaw dropshipping company. Dahil kung hindi ko maibibigay sa inyo ang basihan ko, maaring ikagalit ninyo ito sa akin. So, hindi ito na iba doon sa mga unang video na in-upload ko tulad ng naging scam na football investment. Naglabas po ako ng content noon na possible maging scam yung football investment. So, katakot-takot na mura ang inabot ko doon at hindi sila naniwala. Natural lamang po yan na ang lahat ng members ay i-defend nila yung company na kung saan sila ay kasama doon at member. So, hindi po yan nakakapagtaka. Ididipinsa talaga nila yan. Sa halip na mag-research ay magdidipinsa na lamang sila nang sa ganun ay magmukhang sila ang tama. So, ganun talaga yung tao. Ididipend kahit mali. Sa halip na i-accept yung ibang mga idea or pag-aralan kung tama po ba yung sinabi ng isang tao, ididepend yung mali. So, ito po muna ang una nating tatalakayin kung ano nga po ba ang dropshipping, paano nga po ba ito tumakbo sa negosyo. So, ang dropshipping po, ang isang legit at saka traditional na dropshipping, ang magbibinta po dito ng product ay yung mismong may-ari ng product ang magmamarket nito. At halimbawa, naglagay po kayo ng product doon sa isang isang shop, online shop. Marami yan. Naglagay po ang isang company doon sa isang tao ng produkto niya. Siya po yung magmamarket noon at hindi po yung ibang company ang nagmamarket po doon. Ang kagandahan po dito sa traditional na dropshipping ay walang ilalabas po yung seller. Wala pong ilalabas yung seller na pera dahil ang lahat ng pera ay manggagaling sa buyer.
So sa customer, yung bibili po ng product, doon po magmumula yung pera na yan. At ang kinakailangan lamang gawin na sa traditional na dropshipping ay yung i-process niya yung pag-deliver ng order ng product. So kinakailangan kumuha ng third party na siyang mag-deliver noon. Halimbawa, kukuha po tayo ng shipping company na yun ang laging kausap kapag may order na product. Subalit, nakapaloob po doon sa price na yun ang shipping fee. Nakapaloob po yan doon. Kasama po yan na babayaran ng buyer yung fees doon sa pag-deliver ng product. Hindi po yan shoulder ng seller. Nakaatang po yan doon sa buyer. So, yun po ang sistema. So, sa makabagong panahon ngayon, may tinatawag po sa traditional na dropshipping, yung tinatawag na referral. So, yung referral system. Subalit, iba po ang sistema dito sa referral na yan dahil kinakailangan po munang kausapin yung may-ari ng produkto at kinakailangan ng approval niya na ikaw ay magbibenta ng product niya at bibigyan ka ng incentive. So, need po ng approval yan ng may-ari ng product. So, yan po yung system. Hindi po yan na tulad ng sistema na mag-i-invite ka lang, bahala na, basta na-invite, bumili, ganito, ganyan. Pag may na-invite kang isa ay magkakaroon ka na ng profit or incentive. Hindi po ganyan yan. Dahil kinakailangang bumili ng product noong na-refer na tao nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng incentive. Ganon po ang traditional na sistema ng dropshipping. So ngayon ay pag-usapan naman po natin yung side ng sitaw. Now, una, bakit siya red flag po para sa akin? Kasi ang nag-promote po nito ay si Jinky Tan. So kung hindi po kayo nakakakilala masyado kay Jinky Tan, maaaring sabihin yung okay lang. Pero kung kilala nyo si Jinky Tan, marami na po siyang na-promote na business noon pa at naging scam yung mga yon. Maraming taong na-scam dahil kay Jinky Tan. So sa ngayon, ang sabi nila ay ibinalik na raw ni Jinky Tan yung ibinayad na pera sa kanya ni Sitaw. Oh. Ano yon? Magic. Ang pag-promote ng product, yan ay kakausapin po kayo ng may-ari ng product at ang binabayaran doon ay ang serbisyo, yung paggawa ng content at pag-promote sa isang business. So yun po ang binayaran doon, hindi po yung referral. So kung natapos na yung service na ginawa ni Jinky Tan, natural, nasa kanya yung pera. Kung ikaw po ba ang gumawa ng serbisyo doon sa isang company, ibabalik mo pa ba yung perang yon na natapos mo na yung serbisyo doon sa company na yon? Sa usapan na ganun ang gagawin, malabo yata yung ganun. Pinapalabas lang niya na ibinalik at naka-unlisted na yon doon sa channel niya. Hindi na po mahanap yung video na yon na talagang siguro ibinalik niya dahil maraming taong nagdududa sa negosyong sitaw. So ngayon, bilang batayan ko doon, kung ngayon ay isa-isahin po natin yung batayan, bakit po red flag para sa akin yung sitaw? So base lamang po ito sa aking karanasan dahil nakaranas din ako ng maraming scam noon. Hindi lang isa, dalawa, maaaring umabot na ng 10 times na scams. Kaya tumigil na ako sa ganyang uri ng business at pinag-aralan ko yung mga ganyang scammer kung paano sila gumalaw. So ang sistema nila ay isa lang. Halos isa lang yung pattern
na ginagawa ng mga scammer. Magkakaiba nga lang yung uri ng negosyo, pangalan ng negosyo, subalit yung sistema nila paano sila mang-scam ay isa lang. Hindi po yan magkakaiba dahil walang ibang paraan para maka-scam. So yun ang pinaka-the best na way para lamang kuha ng pera na mula sa ibang tao, makapang-scam. So medyo mahaba ang video po na ito, kaya medyo tiyagain nyo lang dahil nais ko lamang pong maibigay ang lahat ng detalye. Hindi lamang po ito about sa sitaw, kung hindi sa kabuuang online businesses, para maging aware po kayo kung mahilig kayo sa racket online, sa kitaan sa online. So magiging aware po kayo dahil dito sa mga signs na sasabihin ko dito na mga aaaring maging scam later on yung isang company. So ito po yung mga signs at nakita ko po ito sa sitaw, yung mga ganitong signs, at inilista ko po yung nakita kong mga signs doon sa website nila at sa procedure nila ng sistema nila ng business. So una, tulad ng nabanggit natin kanina, may basehan po tayo doon sa traditional na dropshipping. Ang una, kung bakit red flag siya, ay bakit ang seller ang kailangang magbayad doon sa order ng customer. So yan po yan. Yan ang nangyayari sa system ni Sitaw. So ang seller, siya ang magbabayad sa order pansamantala. Ayun ang sabi doon. Pansamantala, siya muna ang magbabayad ng sa payment ng customer. At pag okay na yung order na yon, ipaprocess yun, babayad din siya doon sa processing. Ayun na yung tinatawag nilang process order doon sa sistema nila. So bakit kinakailangang magbayad ng seller, bayaran ng seller yung binili ng isang customer? So yan po ay nakakapagtaka. So nagbitaw ng pera yung seller. Sa halip na hindi magbibitaw, ay pinagbitaw ni Sitaw ng pera yung seller. So yan po ay isa sa dahilan kung bakit red flag. So ang pangalawa, ang ipinapangako nilang passive income. So easy money. So tingnan natin yung sistema ni Sitaw. Based doon sa nabanggit natin kanina, ang may-ari ng product ang siyang mag-market noon. Pero dito kay Sitaw, yung sellers hindi magma-market. So ibig sabihin, ito po yung ginamit ni Sitaw na sistema para makaengganyo ng mga taong mag-member sa kanila. So ito yung ginamit niya para magmukhang easy money. So lagi itong ginagawa ng mga scammer, easy money. Kaya avoid po kayo kapag ang business na itinutulak sa inyo ay easy money, yung madaling kumita. Huwag po ganun. Hindi po ganyan. Walang madaling kitaan sa online kapag ito ay legit. So tandaan nyo po yan. Walang easy money. So kaya yan ay isa sa dahilan kung bakit red flag. Kasi gumamit siya ng sistema ng easy money na siya rin ginagamit ng mga scammer. So tandaan niyo po yan. Pangalawa, pangatlo ay yung tinatawag nilang ang customer ay nanggagaling kay JD.com. So ito po ay magulo. So tingnan natin linawin po natin. Si Sitaw.com si Sitaw ay isang dropshipping company. Now, itong si JD.com, dropshipping din po yan. So, bakit kinakailangan pa ni Sitaw na ang buyer ay magmula doon kay JD.com? Na pareho naman silang dropshipping company. Pareho yung business nila.
pareho sila nagbibinta ng product. May mga online shop po yan. Si JD may online shop yan. Pero mamaya, kung bakit ko sinabing ito ay isa sa naging dahilan kung bakit red flag para sa akin yung sitaw. Ipapakita ko po sa inyo yung website mamaya. Huwag kayong magtataka. May ipapasabog ako mamaya. Ngayon, ang ikaapat, itong mga account managers. Kapag may mga members na nagtatanong about sa mga problema or kung ano regarding sa transparency ng company, ang ginagawa ng account managers ay kumukuha ng ibang anggulo. Inililiko yung mga tanong, inililihis kasi ayaw daw nilang magbigay ng pagduda doon sa company. So ito po ay isa sa dahilan kung bakit sa halip na sumagot sila ng diretsahan para maging malinaw, maging transparent ang lahat, sila po ay inililiko-liko po nila yung mga tanong. Panglima, kung bakit red flag para sa akin, ay si Sitaw, desperado siya na maghanap ng mga taong magme-member, papasok bilang seller. So, sa halip na ang isang company ay mag-focus doon sa pagbibenta ng product, nakaka-focus sila sa pag-i-invite ng mga magme-member. So dito pumapasok yung tinatawag na MLM, multi-level marketing. So ito po ang isa sa mga ginagamit na estratehiya ng mga scammer. Invite kayo, invite. So nakapokus doon sa pag-invite yung mga tao. Hindi nakapokus doon sa pagbinta ng produkto. So, pag ganito ang mangyari at ganito yung business na itinutulak sa inyo, mag-ingat po kayo. At sinisiguro ko, 100% ang dulo niyan, scam. Hindi ko sinasabing scam si Sitaw, may possibility siyang maging scam later on. Dahil nagbibigay pa rin siya ng withdrawal. Natural yan. Lahat po na naging scam, ay nag-release yan ng mga withdrawals to prove na sila ay legit. Para kunwari, legit sila. So, ganun ang mga scammer. Gumalaw. Kilalang kilala ko sila. Alam na alam ko paano sila gumalaw. Now, pang-anim, bakit si Sitaw ay red flag para sa akin? Ito po yung website nila ay wala man lang kaanik-anik. Wala man lang kaanik-anik yung website. Anong klase? Shady po yung website nila at saka pixelated yung mga nakalagay doon. At ang problema pa, hindi makapag-unpublish ng multiple product. Halimbawa, ayaw mo na noon, unpublish na yung iba. So, ang mangyayari ay hindi kayang i-unpublish. So, yun po yung pang-anim na dahilan ko bakit siya ay tinatawag na red flag. At dahil dito, at hindi ako nagandahan doon sa website na yun, ang ginawa ko ay chinik ko ang percentage kung magkano ang ratings niya. So tingnan nyo dyan sa screen, ayan, 14.8 lamang po yan. Yan po yung ratings, hindi man lang umabot ng 15. Dapat niyan ay aabot ng 100%. Nang sa ganon ay magmukhang legit talaga. Pero ang ratings niya is 14 something lamang po, kaya suspicious po talaga siya. So ngayon, ang pang-pito ay yung customers info. So yung customers info niya, kung papansinin po natin, iwan ko sa inyo yung mga nasa website, actually nagtanong lamang po ako doon sa mga member at kumuha ko ng mga detalye at sabi niya na hindi sigurado yung
mga info. Tinawagan, may kinuha siyang number at tinawagan at wala naman, walang may-ari ng number na nakalagay. So ibig sabihin, gawa-gawa lamang yung mga email address doon, yung mga info na nandoon, na parang peke lamang yung mga information na nandoon sa info ng mga customer. So kaya iyan po ay isang red flag. Na isa pang red flag para sa akin ay yung pera. Tingnan nyo ang system doon sa loob. Darating yung pera, pero tatambakan ka ng order. Nang sa ganon, ay hindi mailabas yung pera at magamit uli para i-process yung order noon. Natatambakan ka ng order, ang mangyayari, kapos yung kinita, yung bumalik na pera sa wallet, ang mangyayari, magdadagdag ka ng pera, nang sa ganon ay mai-process po yung order. Now, isa pang technique niya, ni Sitaw, isa pang technique. Nilagyan niya ng PR, processing rate. Pag bumagsak ka sa processing rate na yon, magkakaroon ng penalty ang isang member. So, ito ang sistema niya na ginawa doon sa processing rate, nang sa ganon ay mag-process yung member. At tumaas yung processing rate niya, subalit yung pera niya lumalaki lang ng lumalaki doon sa loob, hindi na ilalabas. Pwede namang ilabas kung sakaling ayaw na. Pero kung gusto pa niya, ay talagang paulit-ulit, lalaki lang, yung milyon na nga yung inabot ng iba base sa nakikita ko doon sa mga post nila. Now, isa pa dyan na naging dahilan ay yung tinatawag nilang budiga. Na itong papakita ko sa inyo, dalawang vlogger po ito. Mga member po yan sila. Mga member sila ng Sitaw. Now, itong isang nakikita nyo ngayon sa screen, ito siya ay isang member at ang sinabi niya na yung Sitaw ay konektado sa JD.com at ang JD.com ay ang location niya ay nasa Hong Kong. Yun po yung sinabi niya. Now, tandaan nyo yan, ang sabi nitong nung isa ay sa Hong Kong. Ito namang isang vlogger, kung titingnan nyo po yung mga subscriber nila ay mababa po yung mga subscriber, na ibig sabihin ay talagang kinuha lang para magkunwaring meron. Legit si Sitaw. Na itong isa naman, ang sinabi niya ay nasa Bulacan daw may store, may budiga. Ngayon, kung may budiga sa Bulacan, ang sabi niya kung saan nanggagaling yung produkto, ang sabi niya galing kay GD sa China. So sa dalawang ano na yan, hindi sila nagkasundo. Na ang problema diyan, parehong member yan. So ibig sabihin, yung mga information na kumakalat sa loob ni Sitaw ay hindi accurate. So kasi dalawang member hindi nagkatugma. So yan ay isa rin sa dahilan kung bakit red flag para sa akin si Sitaw. Now ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang JD.com at i-compare natin kay Sitaw. So, tandaan po natin, si Sitaw, ito po yung website niya, tingnan nyo yung website, yan. Ikita nyo po yung website niya, ang product po niya ay mga sportswear. So, yan po yung product niya. So, kung talagang ang buyers ay nagmumula kay Sitaw, dapat din po yung product na yan ay ibibinta dapat ni JD.com. Subalit tingnan nyo po itong mga product ni JD.com. Ayan, ito po yan. Yan. Tingnan nyo po. Ayan. Wala po tayong makikitang produkto dito sa JD.com na mga ano yan.
sportswear. So makikita niyo po, kakaiba yung mga produkto ni JD.com. So saan ba binibenta ni JD.com yung mga sportswear ni Sitaw kung wala namang sportswear doon sa website ni JD.com? So ano yung kalokohan yan? So ngayon, paano bininta ni JD.com kung wala nga sa website niya, sa online shop niya yung mga product na sportswear? So paano kaya bininta ni ni JD.com? Offline yung bintahan ni JD.com. At isa pa, tingnan nyo tama yung sinabi ng isang vlogger na sa China. Dahil itong JD.com, ang location po niya talaga ay China. Now, tingnan po natin Bigyan natin ng conclusion para maging malinaw po para sa inyo. Si JD.com, ang most ng customers niya ay Chinese. So parang sa atin yan sa Pilipinas, ano ba yung sikat sa atin? Huwag na natin banggitin. Yung sikat sa atin ng mga online shop, mga dropshipping company, ang customer niya ay Pilipino. Mostly, natural. So ang customer niya ay Pilipino o Chinese sa JD.com. So bakit siya maglalagay ng bodega sa Bulacan? Okay, so yan tandaan nyo yan. Bakit maglalagay ng bodega sa Bulacan? So, isipin nyo na lang yan. Bakit maglalagay siya dyan? So yan po ang nakakapagtaka dyan. So, tingnan nyo yung nangyari. Magkaiba po yung produkto ni JD.com at ni Sitaw. So kaya kung talagang ito ay legit, maaaring sa ngayon ay matatawag nating legit dahil nagbibigay po siya ng withdrawal. Pero sistema po nila yan ng mga scammer. Nagre-release po yan talaga ng withdrawal to prove na may mga taong nakaka-withdraw ng earnings nila. Pero hindi mawawala po yung pagdududa na later on magugunaw siya. Darating yung time, magkakaroon yan ng data transformation, o magkakaroon yan ng website maintenance, at kung ano-ano pang mga dahilan na hindi na ma-access yung account nila. So, ganun yung exit way ng mga scammer. Magkakaroon ng maintenance, aayusin yung ganito, ganyan, hanggang sa hindi na ma-access yung withdrawal. Unang ilalak yung withdrawal na yan. Hindi na ma-access yan. Ganyan ang nangyayari. Sa lahat ng naranasan kong scam, ganun ang nangyayari. Data transformation, pag-update daw ng website maintenance, ilalak yung withdrawal, hindi na makapag-withdraw, maya-maya wala na yun, tapos bigla nang mag 404. Ibig sabihin, hindi na ma-access. 404 na kapag nag-search na kayo, wala na, tunaw na. So naway nakapagbigay po ito ng babala, at inuulit ko po, hindi po ito, hindi ko po sinasabing scam, subalit red flag siya para sa akin. Yung Sitaw. Marami pong salamat sa panonood. Medyo mahaba, pero naway na ibigay ko sa inyo ang lahat ng information.